Controversial na topic na naman tayo. Pero hindi dahil sa politika o magka-love team na naghiwalay na artista. At lalong hindi naman dahil sa mga nawawalang anak ni Aling Sisa. Controversial yan dahil madalas kapag usapang relo, ang kasunod na tanong dyan magkano? Sa taas ng bilihin ngayon at sa halaga ng sweldo ng pangkaraniwang Pilipino kagaya natin. Hindi birong kumita at lalong hindi birong gumastos ng ganito kalaking halaga. Halimbawa sa pasyonista, okay nga nang gumastos ng ganyang halaga para sa t-shirt O kaya naman kung may kaya ka, tapos kolektor ka ng mga Jordan memorabilia, para naman dun sa mga practical at responsabling ina pwede nga nilang ibili ng gadget at appliances yan At ang isa siguro sa kapaki-pakinabang na paggagastusan mo niyan mapadali ang means of transportation mo. Pero kung halimbawa meron ka naman ng lahat ng yan o kaya hindi mo naman kailangan o kaya talagang ayaw mo lang dahil mas gusto mong bumili ng relo. Pag-usapan natin kung ano yung mga gusto nating biling relo sa ganyang halaga. Pareho kaya tayo ng mga iniisip o baka may mas naiisip kayong mas maganda kaysa dito. Sige nga, tignan natin. Marami tayong featured brand dito pero simulan natin sa Ingersoll. Ito yung isa sa gusto ko, yung tinatawag nilang The Arc. Dress type siya, tapos moon face, tapos dual time. Ito yung kanyang full specification. May mga available nito online tapos meron din commonly makikita sa department store ni SM, sa department store ni Robinson. Sa Watch Republic pwede nyo rin i-check kung interested kayo. Ayan, dalawang model siya. Ito naman yung kanyang black variant. Again, pwede nyo i-search yan online, Ingersoll The Arc. Or pwede rin kayo bumisita sa mga department store ng mga pinakasikat na malls dito sa Pilipinas. At may dedicated store yan si Ingersoll sa ground floor ng Glorieta. Next, Swiss brand naman tayo, Luminox. May dalawang models akong gustong gusto dito kay Luminox yung Navy Seal tsaka yung Pacific Diver. Yung case and bezel niyan, combination ng stainless steel and hard plastic. Gusto ko to kasi hindi masyadong common yung style tsaka napaka-manly ng design. Suitable siya sa style ko manamit at proportion siya dun sa build ng katawan ko. Ito yung kanyang brief description. Yung itim kanina, Navy Seal yun. Ito naman yung Pacific Diver. Ayan, parehas lang sila nung design principle ng Navy Seal kanina. Pero maganda dito, may day and date siya tsaka may chronograph. Yun, kung babae ka tapos yung husband mo muscular, bagay ito pang regalo. Para hindi lang relo yung mahal, pati ikaw, mahal. Ngayon, yung price niyan, depende sa store na pupuntahan nyo. Halimbawa, kung sa SM, kung sa Robinson. Kasi seasonal, may mga promo yung mga shopping malls na yan So kung ang retail price niya nasa 35,000, pwede nyo makuha na mas mababa yan. Tapos yan si Luminox, may dedicated store yan sa SM North kung gusto nyong bisitahin. Ito rin yung Victorinox chronograph, maganda din yan. Different brand kay Luminox pero halos same build, design principle and materials. Lipat naman tayo sa Japanese brand. Maraming magagandang choices kay Citizen lalo sa ganitong budget. Ito yung isa sa pinakagusto kong model nila yung Atesa. Sa akin, ang major selling point nitong Atesa, of course, yung design. Tapos yung materials na ginagamit kasi naka-titanium ang case nito. Tapos sapphire crystal. May chronograph variant din yan with date complications. Maraming magandang models yan si Citizen tsaka technologically advanced yan pagdating sa horology. May dedicated episode tayo dyan, baka hindi nyo pa napapanood. Check nyo pagkatapos ng video na to. Next brand, marami din akong gusto dito lalo kung ang budget mo 35,000. Siguro ang mabibigay ko lang na buyer's tips, explore nyo yung iba't ibang stores na may offer na Seiko kasi magkakaiba sila ng SRP Pero kung gusto nyo malaman kung saan ba nakakabili ng murang original na Seiko, pag-usapan na lang natin sa comment section. Bago pa tayo machismis, simulan natin dito sa Pilot Watch inspired or designed by Mr. Yuto Horigome. Tapos itong Alpinist na may internal rotating bezel. To be precise, leather strap to. Iba kasi yung price nung naka-bracelet. Ito, eye catcher din yung kanilang SSA 45 1J1. With down second sub dial, tapos may power reserve indicator yan. Where to buy, di naman kayo mahihirapan kasi napaka-accessible ng Seiko. Isa pang gusto kong model, itong Presage Cactet GMT variant.
Next brand, tanggapin mo man o hindi, Japanese brands dominates this price point. At least in my opinion. Marami ding magagandang models ito si Orient eh. Napansin ko lang din sa design principle niya is halo yung Asian and Western design concept. Pero kung meron talaga akong budget, itong Bambino ang bibilin ko. To be more specific, open heart and moon face variant ito ha. Ito yung kanyang detailed specification. Kayo na humatol kung sulit ba yung budget nyo sa ganitong relo o kung may naiisip pa kayong better option. Ito personal preference lang naman ito, no. Hindi ko naman sinasabing mas maganda ito kaysa sa ganito. Ang prinsipyo ko kasi sa pagbili ng relo, unang-una syempre quality. Pangalawa, hanggat maaari yung rarity o yung konti lang yung nagsusuot. Kasi wala lang, umiiwas lang ako sa may kapareho para hindi naman kami mukhang Power Rangers. Kayo ba, share nyo naman dyan, baka meron kayong specific brand and models na pareho tayo ng iniisip, or baka naman meron kayong better option dyan na hindi ko nabanggit dito sa content natin ngayon. Share nyo naman, syempre para makinabang din yung mga watchmates natin. At syempre sa akin din, in particular, gusto ko rin matuto kung ano yung meron kayong suggestion. Yung previous episode nga pala natin, yung monthly roundup, baka hindi nyo pa napapanood. Meron tayong mga giveaways doon tsaka pa games. Sana mag-participate kayo. May mga paparating din tayong mga special episodes at saka yung continuation ng mga watch exploration natin. Abangan nyo lahat yan. Marami tayong sorpresa lalo na sa mga bago nating subscribers. Again, salamat sa panonood hanggang sa bahaging ito ng video. God bless us all and keep watching.